Noong 1281 AD, ang pinakamatapang na samurai ay naglayag upang harapin ang mga mananakop na Mongol. Gayunpaman, isang malakas na tsunami ang dumating at lahat ng mandirigma ay namatay maliban kay Rico, na nagising sa baybayin ng isang hindi kilalang isla. Ang kanyang binti ay natusok ng isang piraso ng kahoy. Nagpupumilit na gumalaw, kinaladkad ni Rico ang kanyang sarili patungo sa katawan ng isang patay na batang lalaki. Ngunit sa kanyang pagkagulat, biglang tumayo ang batang lalaki at tumakbo palayo na parang walang nangyari. Pinahihirapan ng mga halusinasyon, kinuha ni Rico ang kanyang sirang espada at nagawang bunutin ang piraso ng kahoy mula sa kanyang binti. Matapos gamutin ang sugat ay paika-ika siyang naglakad sa baybayin, ngunit naubusan lamang ng tubig pagsapit ng gabi. Nang gabing yun, ang nag-iisang mandirigma ay naghanap ng masisilungan sa isang kuweba. Sa loob ng kuweba, nakita niya muli ang batang lalaki at sinundan ito sa masukal na kagubatan. Hindi hinintay ng batang multo si Rico, at di nagtagal ay nawala na ito sa kanyang paningin. Ang batang ito ay isa sa dalawang anak na lalaki ni Rico, at madalas silang maglaro ng mga pirata ng magkasama. Mas lalong lumala ang mga halusinasyon, kinabukasan ay inakala ni Rico na nakita niya ang kanyang asawa. Naglakad siya sa baybayin nang bigla niyang nadatnan ang walang buhay nitong katawan, ngunit isa na naman itong panlilinlang ng kanyang isipan. Umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga ang mga boses ng kanyang mga mahal sa buhay. Si Rico na pagod at nahihirapan sa pag-iisip ay nagpas siyang gawin ng hindi tama, ngunit nang tumigil ang mga boses ay nakita niya ang isang bundok sa di kalayuan na kamukha ng kanyang tahanan, ang bundok Fuji. Doon niya napagtanto na masyado pang maaga para sumuko. Determinado, nang alap si Rico ng mga troso at dinala ang mga ito papasok sa isla. Doon niya natuklasan ang isang marilag na talon na pumuno sa kanya ng pagkamangha. Nang makahanap ng sariwang tubig, nagsimula siyang maghanap ng pagkain. Hinasa niya ang sirang piraso ng kanyang espada at nagsimulang mag-ukit ng isang bagay. Kinabukasan, sumulat si Rico ng tula gamit ang uling at tubig at gumawa ng brush mula sa isang patpat at isang kumpol ng buhok. Kahit sa ganitong nakakatakot na mga pangyayari, hinangad pa rin niyang sumulat ng tula. Lumipas ang mga araw at gumaling ang mga sugat ni Rico, at kahit na ang mga alaala ng nakaraan ay hindi kumupas. Unti-unti niyang nabawi ang kanyang kagustuhang mabuhay. Samantala, dumating ang ilang katutubo at binihag si Rico, itinali siya at dinala siya sa pamamagitan ng bangka patungo sa isang pamayanan sa mainland. Isang malusog na mandirigma ang nagtanggal ng kanyang maskara at kinausap si Rico, sinabi nito na ngayon ay pag-aari kita. Sa malapit ay may ilang iba pang mga bilanggo na nakaupo, isa sa kanila ay nawalan na ng isang binti. Plano ng lalaking ito na kainin silang lahat isa-isa. Maya-maya ay sumama sa kanila ang kanibal na shaman at pinakain ang mga bihag ng prutas. Iminungkahi pa niya na gamutin ni Rico ang kanyang mga sugat upang hindi siya mamatay ng maaga. Isang bilanggo ang nabali ang binti at puputulin gamit ang isang espada ng samurai. Ang kanibal na shaman na sabik na magsaya ay agad na pinutol ang dila ng bilanggo at kinain ito. Ang lalaking walang paa ay tinimplahan ng mga talulot at pinahiran ng isang bagay na hindi alam. Pagkatapos ay pinakain nila siya ng sarili nilang dugo. Ipinipilit ang parehong dugo sa matambok na bilanggo. Mabilis na napagtanto ni Rico na nakapasok na siya sa tunay na impyerno. Pagkatapos ay pinainom nila si Rico ng dugo mula sa matabang bilanggo. Nang mainom niya ito ay nagsimulang maguluhan ang kanyang isipan. Nakita ni Rico ang kanyang mga anak na lalaki na humihingi ng 50 ulo ng pirata, at dahil sa pagmamahal sa kanyang mga anak ay agad na pumayag si Rico. Nagulat ang mga halimaw na kanibal sa pahayag ni Rico. Sinabi ni Rico na magpaalam na sila sa isa't isa dahil ang kanilang mga ulo ay malapit ng matanggal. Madaling napatumba ng sinanay na mandirigma ang mga bantay, ang isa ay pinalo ng bato habang ang isa naman ay sinubukan na saksakin si Rico ng sibat, ngunit napigilan niya ito gamit ang isang tali. Nahirapan si Rico na putulin ang kanilang mga ulo gamit ang isang kahoy na espada at ngipin, ngunit yun lamang ang kanyang pagpipilian. Nanginginig ang matabang halimaw nang makita ang kanyang mga kasama na putol ang ulo. Umuungol at sumisigaw, si Rico na nalilito ay naglakad papasok sa katutubong kuweba kung saan siya nakakita ng isang nakakagulat na tanawin. Bundok-bundok na mga bungo ang makikita, ang mga katutubo ay abala sa paglilipat ng kapangyarihan sa ibang bahagi ng kuweba. Ibinigay ng pinuno ng tribo ang isang maskarang may buto sa kanyang anak, ang uhaw sa dugong kanibal na hawak pa rin ang espadang samurai ni Rico. Ang matabang bilanggo, na may isang paa na lamang ang natitira ay inihahanda para sa isang ritual na piging. Bago siya namatay, tiningnan niya si Rico, na tahimik na pinagmasdan ang kakilakilabot na pangyayari.
Di nagtagal ay natuklasan ng isang lasing na katutubo ang ginawa ni Rico, tinusok ang mga ulo ng gwardya sa isang patpat, at tumakas papunta sa kagubatan. Dahil sa natuklasang massacre ay nag-utos ang bagong pinuno ng tribo na hanapin si Rico at dalhin sa kanyang harapan. Naghanap sila sa kagubatan ngunit isa-isa silang pinatay ni Rico, hindi siya narinig ng mga katutubong kanibal dahil sa kanyang husay sa pakikipaglaban. Sabay-sabay na inatake ni Rico ang tatlong kaaway at ipinadala sila sa kabilang buhay. Isang mas malaking grupo ang lumitaw mula sa bukas na kagubatan kung saan pinatay ni Rico ang dalawa sa kanila gamit ang palaso habang ang iba ay nagtago sa damuhan, at nang ang isa sa mga ito ay nangahas na umatake ay agad siyang tinamaan ng palaso. Sa takot ay umatras ang natitirang katutubo ngunit patuloy silang pinapatay ni Rico. Sa mga sandaling ito ay nagkalat ang mga sulat na tula ni Rico sa paligid, isa rito ay minsan ay nakolekta ko ang mga ulo ng aking mga kaaway. Wala akong nakitang kaunting kagalakan sa kanilang mga nabubulok na katawan. Nakita ng shaman si Rico sa unahan ngunit handa na si Rico sa mga oras na ito. Naglagay siya ng apoy upang magtago sa usok habang may hawak na matalas na patpat. Madaling napatay ng bihasang mandirigma na si Rico ang mga mababangis na hayop. Sa usok ay nasaksihan ng shaman ang kanyang kakayahan kaya't umatras. Sa malapit ay sinusuri ng bagong pinuno ang isa pang tula na nakasulat sa isang bato. At pagkatapos nito ang mga katutubong kanibal ay tumakbo patungo kay Rico. Hinintay sila ni Rico sa baybayin, at doon ay natagpuan niya ang maraming espada ng samurai na napadpad sa pampang. Naisip ni Rico na baka dito na ang kanyang marangal na kamatayan. Tinanggal ng pinuno ang kanyang maskara at inutusan ang kanyang mga tao na sumugod. Ngunit si Rico na ngayon ay armado ng isang espada ay handa na. Sumugod ang mga ito kay Rico. Ngunit ang kanilang pagkamatay ay naging hindi maiiwasan habang hawak ng mandirigma ang kanyang katana. Nabigo ang mga pagtatangka na patayin siya mula sa malayo gamit ang isang sibat. Tumpak ang bawat galaw ni Rico, pinatay ang bawat umaatake ng mingiti sa kanyang mukha. Ngayon ay may layunin na ang kanyang buhay, ang ubusin ng mga masasamang tao, ang mga natitirang mababangis na hayop ay hinabol mismo ni Rico. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinuno. Pinauna ang kanyang pinakamahusay na mandirigma na isang baliw. Ang baliw ay lumapit kay Rico na parang zombie, maayos niyang naiiwasan ang mga atake niya at nagawa pa niyang sugatan si Rico ng maraming beses. Nilapitan siya at hinawakan ang asawa ng baliw gayunpaman, nakalaya ang mandirigma at agad na pinatay ang asawa ng baliw. Sa takot ay umatras ang natitirang katutubo ngunit patuloy silang pinapatay ni Rico. Muling sumugod ang baliw na parang unggoy. Kalaunan, hinawakan ni Rico ang kanyang binti at sa wakas ay pinatay ito. Ngunit tinamaan siya ng kung ano sa likod, at makikita ang pinuno na lumapit sa shaman na sinasabihan siya na patayin si Rico. Si Rico, na pagod sa labanan ay patungo sa pinuno, naghahanda ang dalawa laban kay Rico kung saan kinuha ng shaman ang kanyang baston. Isang maliit at maliksi na mandirigma, napatunayan niyang isang mahirap na kalaban ng shaman hawak ang kanyang baston. Ngunit sa isang mabilis na pangyayari ay tumalon si Rico at hiniwa ang sandata ng kanibal na shaman. Ang shaman na ngayon ay hawak na lamang ang espada ay naantala, ngunit sa huli ay binawian ng buhay ng mabilis na hiniwa ni Rico ang kanyang lalamunan. Ngayon ay wala nang natitirang mapagtataguan ng pinuno ng tribo na may hawak na malaking sandata na may buto. Hinamon niya si Rico na kunin ang hawak niyang espada, bago tinanggal ang anumang hindi kailangan at nanalangin sa maskarang may buto at sumugod kay Rico. Ang huling boss ay malakas at matalino, inihagis niya ang buhangin sa mukha ni Rico at ilang beses siyang sinugitan. Isang malakas na pag-atake ang mula sa sandata ng pinuno ang nagpabagsak kay Rico, ngunit hindi niya hinayaang mapatay siya. Sa halip, tinamaan ni Rico ang pinuno sa binti at nagkaroon ng magandang laban sa pagitan nila, at habang nagpupumiglas, ang sirang espada ay lumipad sa ere. Nasalo ito ni Rico at ngayon na hawak ang dalawang espada ay sinimulan ni Rico na dalhin ang pinuno patungo sa dagat. Gamit ang pangalawang espada, pinutol niya ang ulo ng pinuno. Natalo ng mandirigmang samurai ang buong tribo ng kanibal sa loob lamang ng isang araw. Salamat sa panonood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!